Karaniwan, hindi ko binabanggit ang sintomas na ito sa ospital dahil ang ganitong uri ng sintomas ay maaaring higit pa sa isang issue lamang sa balat. Ako si Dr. Jose Pepe Reyes, isang 82 taong gulang na oncologist. Matapos ang mahigit 50 taon ng pagtingin sa mga pasyente, napagtanto ko ang isang katotohanan: ang pangangati ay maaaring isang maagang babala ng cancer. Makinig kayo, mga kababayan. Meron bang isang partikular na bahagi ng iyong katawan na labis na makati kamakailan? Sinubukan mo na ang mga moisturizing lotion, pamahid, at tila walang nakakatulong. Maraming tao ang nag-iisip, dala lang ito ng katandaan. Huwag kayong mahulog sa ganyang pag-iisip. Tumatanggap pa rin ako ng mga pasyente tuwing Martes at Huwebes sa klinika. Isang 80 taong gulang na doktor na nasa front lines pa rin, kahanga-hanga. Hindi ba? Ang isang dahilan kung bakit nananatili akong aktibo at malusog ay dahil hindi ko binabalewala ang mga maliliit na babala. Ngayon, gusto kong ibahagi sa inyo ang isang napakahalagang bagay, ang posibleng nakakatakot na katotohanan sa likod ng isang pangangati. Noong nakaraang taglamig, isang 75 taong gulang na lalaki, si G. Johnson, ang nagpunta sa akin dahil sa makating binti. Sinabi niya na nangangati lamang ito pagkatapos niyang maligo. Araw-araw itong nangangati bandang 3:00 ng madaling araw. Walang epekto ang mga lotion at cream. Sa una, inakala kong ito ay pre-senile itch o eksema lamang. Ngunit may isang bagay sa sinabi ni G. Johnson na bumagabag sa akin. Dok, walang problema sa balat mismo. Bakit napakakati? Iba ang pakiramdam nito sa karaniwang problema sa balat. Ipinayo ko sa kanya na magpasuri pa. Nakakagulat ang mga resulta: maagang yugto ng lymphoma. Hindi ko malilimutan ang sinabi sa akin ni G. Johnson. Akala ko dahil lang sa tumatanda na ako. Doon ko napagtanto gaano karaming senyales na kaya ang napalampas ko sa mga nakaraang taon. Mula noon, nakakita ako ng mga katulad na kaso: isang 68 taong gulang na lalaki na may paulit-ulit na pangangati sa pagitan ng kanyang mga balikat. Cancer sa lapay, pancreatic cancer. Isang 73 taong gulang na lalaki na may patuloy na makating anit, pre-leukemia. Mula sa araw na iyon, hindi ko na kailanman minaliit ang pangangati. Nang gabing iyon, sinuri ko ang aking 50 taon ng mga talaan ng pasyente at natuklasan ang isang nakakagulat na estadistika: halos 30% ng aking mga pasyente ng cancer ay nakaranas ng lokal na pangangati sa loob ng 6 na buwan bago ang kanilang diagnosis. Hindi ito nagkataon lamang. Nagsimula akong magsaliksik, nagbasa ng mga medical journal, at kumonsulta sa mga kasamahan. Natukoy ko ang 6 na bahagi ng katawan kung saan ang pangangati ay maaaring isang babala para sa cancer, lalo na para sa mga taong higit sa 60. Mahalagang sundan ninyo ito hanggang sa dulo upang maunawaan ninyo ang lahat. Ang impormasyong malapit ninyong marinig ay maaaring makapagligtas ng inyong buhay. Kung makakatulong sa inyo ang video na ito, paki-like at subscribe. Sa ganoong paraan, mas maraming tao ang makaka-access sa mahalagang impormasyong ito. May 2 bagay akong sasabihin sa inyo ngayon: ang 6 na mapanganib na bahagi para sa pangangating nauugnay sa cancer. Mga self-diagnosis test na maaari ninyong gawin sa bahay. Kung makati ang inyong katawan sa kasalukuyan, mangyaring manatili hanggang sa dulo. 1. Ang ibabang bahagi ng binti. Una,
pag-usapan natin ang ibabang bahagi ng binti, lalo na ang harap nito. Kung palagi itong makati, kailangan mong magpasuri para sa lymphoma. Kapag namamaga ang lymphatic system, ang mga inflammatory substance ay nagpapasigla sa mga peripheral nerve. Dito lumalabas ang sintomas ng pangangati sa ibabang bahagi ng binti. Iba ito sa karaniwang kati ng balat. Gusto kong pag-usapan ang isang 75 taong gulang na lalaki na nagngangalang G. Johnson na nakilala ko nung nakaraang taglamig. Sa loob ng 3 buwan, tiniis niya ang pangangati sa kanyang mga binti. Nagsimula ito bilang paminsan-minsang kati, ngunit lumala ito. Tuwing 3:00 ng madaling araw, nangangati ang harap ng kanyang mga binti hanggang sa punto na hindi na siya makatulog. Nabanggit niya na hindi nakakatulong ang pagkamot. Sa katunayan, lalo itong lumalala. Naisip niya na dahil ito sa mahinang sirkulasyon ng dugo, kaya sinubukan niya ang masahe, warm compress, at maging ang compression socks. Nag-alala ang kanyang asawa at bumili pa ng mamahaling lotion para sa kanya, ngunit wala itong silbi. Narito ang isang simpleng paraan na maaari mong suriin sa bahay, gumamit ng moisturizing lotion at anti-itch cream ng naaangkop sa loob ng 1 linggo, 2 o 3 beses sa isang araw. Sa mga karaniwang problema sa balat, karaniwang nakakatulong ang paggamot na ito. Gayunpaman, ang pangangati dahil sa lymphoma ay hindi gumagaling sa mga ito. Sa katunayan, ito ay lumalala. Ang isa pang mahalagang senyales ay ang oras ng pangangati. Sa mga unang yugto ng lymphoma, lumalala ang kati sa gabi. Sa araw, tila maayos ito ngunit lumalala kapag nakahiga ka. Ito ay dahil ang aktibidad ng lymphatic system ay mas tumataas sa gabi. Kapag nakahiga ka, bumabagal din ang lymphatic cycle. Mahalagang tandaan na ang pangangati mula sa lymphoma ay hindi magagamot ng mga cream at antihistamine dahil ito ay isang problema sa internal immune system. Kung ang iyong mga binti ay makati ng higit sa 3 linggo na walang epekto ang mga cream, kailangan mong magpatingin sa isang blood oncologist. Sa kabutihang palad para kay G. Johnson, natuklasan ito ng maaga. Nagamot siya ng maayos at ngayon ay ganap na malusog. Sa maagang pagtuklas ng lymphoma, ang paggamot ay may 90% success rate. Nakakaranas ka ba ng kakaibang pangangati sa iyong mga binti kamakailan? Ang gitna ng likod sunod. Pag-usapan natin ang gitna ng likod. Ang lapay pancreas ay konektado sa mga nerves sa likod. Kapag may problema ang pancreas, magpapadala ito ng senyales sa pamamagitan ng likod. Sa mga unang yugto ng cancer sa lapay, ang apdo-bile ay umaagos pabalik at kumokonekta ito sa mga nerve na nagdudulot ng patuloy na pangangati sa likod. Ito ay tinatawag na transferred pain. Ang lugar ng aktwal na problema ay iba sa lugar kung saan ito nararamdaman. Kamakailan lamang, may isang pasyente akong nagngangalang Geong Williams na pumunta sa aking klinika. Sinubukan na ng 68 taong gulang na babaeng ito ang lahat. Patuloy siyang nakakaramdam ng pangangati sa isang punto sa gitna ng kanyang likod. Una niyang inakala na problema ito sa kama at pinalitan ang kutsyon. Ngunit nagpatuloy ang kati. Pagkatapos ay pinalitan niya ang mga unan at kumot at naglinis ng buong bahay. Sabi niya sa akin, "Doktor, binaliktad na namin ang aming bahay. Itinapon ang mga alpombra, pinalitan maging ang mga sopa. Ngunit makati pa rin ang isang bahaging iyon." Nagpa-allergy test ako sa dermatologist at binigyan ng iba't ibang cream na ipapahid, ngunit walang nangyari. Si Jing Williams ay nakaranas din ng isang partikular na uri ng pangangati. Maayos ito buong araw, ngunit pagkatapos ng hapunan, nagsisimula ito.
Inakala niya noong una na may mali siyang nakain, ngunit anuman ang kanyang kainin, nagsisimula ang kati sa halos parehong oras. Narito kung paano mo masusuri ang iyong sarili sa bahay gamit ang iyong daliri. Dahan-dahang pindutin ang makating bahagi sa gitna ng iyong likod. Kung ang kati ay may kaugnayan sa pancreas, makakaramdam ka ng bigat o discomfort. Mapapansin mo na ang kati ay iba sa normal na pangangati ng balat. Suriin din ang iyong panunaw. Ang pancreas ay isang mahalagang organ na gumagawa ng mga digestive enzyme. Kung ang pangangati sa likod ay sinamahan ng mahinang panunaw, lalo na pagkatapos kumain ng matatabang pagkain, kailangan mong mag-ingat. Ang mahalagang tandaan dito ay madaling magpadala ng senyales ang problema sa pancreas sa likod. Maraming tao ang nag-aakala na ito ay normal na sakit ng kalamnan o pilay. Maglalagay sila ng mga pain patch o pansamantalang gagaan ang pakiramdam mula sa masahe. Ngunit mananatili ang pangangati. Kung maayos ang iyong balat, ngunit may isang punto sa iyong likod na makati. Huwag itong ipagwalang bahala. Kailangan mong magpasuri. Nakaranas ka na ba ng kakaibang pakiramdam sa iyong likod kamakailan 3? Ang anit scalp susunod. Pag-usapan natin ang anit. Ang pangangati ng anit ay madalas na isang senyales ng leukemia. Kakaiba ang mga sintomas dahil sa sobrang produksyon ng mga puting selula ng dugo, white blood cells, pinasisigla ng mga inflammatory substance ang maliliit na nerve sa anit na nagiging sanhi ng pangangati. Ito ay totoo, lalo na sa likod ng mga tainga at leeg. Isang pasyente, si G. Harris, ang pinakakapansin-pansin. Siya ay 23 taong gulang at napakadetalyado. Sinabi niya, "Doktor, 3 buwan na akong nagsusulat sa journal at itinatala kung kailan ako nangangati at kung kailan ito lumalala." Inakala niya noong una na ang shampoo ang problema. Kaya lumipat siya sa isang may banayad na sangkap. Pagkatapos ay hindi na siya gumamit ng conditioner at gumamit na lang ng sabon. Sinubukan pa niyang maghugas ng buhok kada 2 araw. Ngunit walang nangyari. Kakaiba, walang balakubak o pamumula ng anit. Ngunit palagi niyang nararamdaman na gusto niyang kamutin. Pinakamalala ito sa likod ng kanyang mga tainga. Ang mas kakaiba pa, hindi niya ito nararamdaman sa araw. Lumalala ito kapag siya ay nahihiga. Narito kung paano mo masusuri sa bahay dahan-dahang kapain ang iyong anit. Kung ito ay pangangating may kaugnayan sa leukemia, ang particular na lugar ay medyo mas mainit kaysa sa ibang mga bahagi. Ito ay dahil sa maliliit na inflammatory response. Bigyang pansin din ang pattern ng pangangati. Ang pangangati sa anit na may kaugnayan sa leukemia ay madalas na mas malala sa gabi, tulad ni G. Harris. Wala ito sa araw. Nagsisimula ito kapag siya ay nahihiga. Ito ay dahil nagbabago ang pattern ng sirkulasyon ng dugo kapag nakahiga. Kumakalat ang mga inflammatory substance. Bigyang pansin din ang iba pang mga sintomas na kasama ng pangangati. Kung madali kang mapagod kamakailan, o kung ang maliliit na hiwa ay hindi gumagaling agad, o kung madali kang magkapasa o dumudugo ang iyong gilagid, kailangan mong mag-ingat. Nakaramdam ka na ba ng kakaibang pangangati sa iyong anit o leeg kamakailan? 4. Malapit sa dibdib susunod. Pag-usapan natin ang malapit sa dibdib. Ang pangangati ay maaaring may kaugnayan sa inflammatory breast cancer o cancer sa suso ng lalaki. Kapag barado ang lymph node, nagbibigay ng stimulus ang mga selula ng cancer at ang balat ay nagmumukhang balat ng kahel orange peel. Madalas itong sinasamahan ng pangangati. Gayunpaman, hindi palaging may bukol.
tulad ng sa ibang mga cancer. Kaya kailangan mong mag-ingat. Gusto kong ibahagi ang kwento ni John Davis na nagpa-check up ilang buwan na ang nakalipas. Siya ay 29 taong gulang at napakadetalyado. Sabi niya, "Doktor, Makati ang bahagi kung saan ko isinusuot ang aking bra, kaya akala ko problema ito sa bra." Sinubukan ni Gang Davis ang materyales na cotton, silk, at maging bamboo. Sinubukan pa niyang hindi magbra at magsuot ng maluluwag na damit. Ngunit nagpatuloy ang pangangati. Ang kakaiba, sa kanang dibdib lamang ito, walang anuman sa kaliwa. Narito kung paano mo masusuri sa harap ng salamin. Tingnang mabuti ang parehong suso. Kung ang texture ng isa sa mga suso ay iba, o kung ang laki ay tila medyo namamaga, o kung may anumang pagkakaiba sa kulay, kailangan mong mag-ingat. Si Jiang Davis ay mayroon ding pamumula sa kanyang kanang dibdib. Mahalaga rin ang lugar kung saan nagsisimula ang pangangati. Ang inflammatory breast cancer ay madalas na nagsisimula sa paligid ng mga utong o sa ilalim ng dibdib. Sa particular, bigyang pansin kung ito ay makati sa isang panig lamang. Ang pangangati ay karaniwang nagsisimula bilang isang simpleng kati. Sa paglipas ng panahon, kumakapal ang balat o nagiging parang balat ng kahel. Kapag pinindot mo ito, nawawala ang pagka-elastiko ng balat. Totoo rin ito sa mga lalaki. Ang cancer sa suso ng lalaki ay 1% ng lahat ng cancer sa suso. Bihira ito, ngunit nangyayari. Kung ang mga lalaking higit sa 16 taong gulang ay nakakaramdam ng pangangati sa paligid ng mga utong, kailangan nilang magpasuri. Mahalagang tandaan na kung hindi makapa ang mga bukol, ngunit may pagbabago sa balat na may pangangati, kailangan mong magpasuri. Ang inflammatory breast cancer ay mas mabilis kumalat kaysa sa normal na cancer. Gayunpaman, maaari pa rin itong magamot kung maagang matutuklasan. Mayroon ba ritong may paulit-ulit na pangangati sa paligid ng dibdib? 5. Malapit sa butas ng puwit o ari susunod. Pag-usapan natin ang butas ng puwit, anus o mga ari reproductive organs. Ang paulit-ulit na pangangati sa mga lugar na ito ay maaaring isang indication ng cancer sa butas ng puwit, anal cancer or cancer sa puki-vulvar cancer. Pinipiga ng tumor ang nakapaligid na tissue na nagiging sanhi ng pagka-stimulate ng mga nerve at pagsisimula ng paninikip at pangangati. Iba ito sa pamamaga o almoranas. Gusto kong ibahagi ang kwento ni G. Ryan na 76 taong gulang. Mayroon siyang almoranas sa nakalipas na 30 taon. Nang una siyang makaramdam ng pangangati sa paligid ng butas ng puwit, inakala niyang sumusumpong lang ito. Sabi niya, "Doktor, may almoranas na ako mula pa noong bata ako. Kaya pamilyar ako sa mga sintomas. Ngunit iba ang pakiramdam nito ngayon. Karaniwan, masakit ang almoranas kapag nakaupo o gumagamit ng banyo. Ngunit ngayon, nangangati ito kahit na hindi ako gumagalaw." Kaya naglagay siya ng mas maraming cream para sa almoranas at nag-sitz bath ng 3 beses sa isang araw. Pumunta pa siya sa ospital kung saan siya inoperahan para sa almoranas. Ngunit ang narinig lang niya ay, "Maayos ang lahat." Narito kung paano mo masusuri pansinin ang lugar ng pangangati. Ang almoranas o normal na pamamaga ay karaniwang hindi komportable sa pangkalahatan. Ngunit ang pangangati na dulot ng cancer ay nakakonsentra lamang sa isang partikular na lugar. Maraming tao ang naglalarawan nito bilang pakiramdam ng tinutusok ng karayom. Ang tindi at pattern ng pangangati ay iba rin. Sa normal na pamamaga, gumagaling ang kati sa paglipas ng panahon, ngunit ang pangangating dulot ng cancer ay lumalala.
Lalo itong malala sa gabi. Sinabi ni Ryan na mas malala ang kati kapag nakahiga siya sa gabi, nahihirapan siyang matulog. Bigyang pansin din ang anumang sintomas na kasama nito. Bantayan ang pagdurugo habang dumudumi o pagbabago sa pagkakayari ng dumi. Kung may discomfort kapag umiihi o kung nagbago ang kulay at amoy ng discharge, kailangan mong mag-ingat. Suriin din ang tugon sa paggamot. Ang normal na pamamaga ay maaaring maibsan ng mga naaangkop na cream o sitz bath. Sa kaso ng mga sitwasyong may cancer, hindi gagana ang paggamot. Sa katunayan, lalo itong lumalala sa paglipas ng panahon. Mahalagang tandaan na hindi mo dapat ipagpaliban ang pagpapasuri dahil sa hiya. Mahalagang magpasuri ng maaga, tulad ni Ryan. Maraming tao ang binabalewala ang mga sintomas dahil meron silang dati ng problema. Mayroon ba ritong nakakaramdam ng patuloy na discomfort sa lugar na ito, Set 6? Ang mga kamay at paa panghuli. Pag-usapan natin ang mga kamay at paa. Kung ang mga palad at talampakan lamang ang makati, kailangan mong magpasuri para sa mga internal na cancer. Ang mga lason na ginawa ng mga selula ng cancer ay nakakaapekto sa mga peripheral nerve sa pamamagitan ng dugo. Ang mga dulo ng daliri ng mga kamay at paa ay nagsisimulang mangati. Nangyayari lamang ito kapag ang cancer ay nasa isang tiyak na yugto na. Kaya kailangan mong mag-ingat. Isang taong nakagulat sa akin ay si Allen, na 72 taong gulang. Ang mga palad lamang ng kanyang mga kamay ang makati. Una niyang inakala na ito ay housewife's eczema at nagpagamot sa dermatologist. Sabi niya, "Doktor, nagsusuot ako ng guwantes kapag naguhugas ng pinggan. Lumipat pa ako sa isang banayad na sabon. Bakit ganito?" Pinamahalaan ito ni Allen ng maayos at naglagay ng lotion ng 5 hanggang 6 na beses sa isang araw. Nagsusuot pa siya ng cotton gloves sa pagtulog. Inakala niyang madalas siyang maghugas ng kamay, kaya ginawa niya itong 1 beses o 2 beses na lang sa isang araw. Gumamit pa siya ng maligamgam na tubig. Kakaiba, maayos ang likod ng kanyang mga kamay. Ang mga palad lamang ang makati. Ang mga linya sa palad ay lalong makati. Narito kung paano mo masusuri sa bahay. Tingnan mabuti ang mga talampakan ng iyong paa at ang mga palad ng iyong mga kamay. Sa pangangating nauugnay sa cancer, ang kulay ng balat ay maninilaw-nilaw at ang mga linya sa palad at talampakan ay tila mas malalim kaysa dati. Sa kaso ni Allen, bahagyang maninilaw-nilaw ang kanyang mga palad. Kakaiba rin ang pattern ng pangangati. Karaniwan, parehong kamay at paa ang makati. Mas malala rin ito sa gabi, ngunit mas maayos sa araw. Ang paraan ng pag-alis ng kati ay iba rin. Sa mga normal na problema sa balat, nakakatulong ang pag-moisturize o pagbabad ng mga kamay at paa sa malamig na tubig. Ngunit ang mga pamamaraang ito ay hindi gumagana sa mga isyong may kaugnayan sa cancer. Maaaring pansamantalang lumamig, ngunit hindi nito malulutas ang problema sa ugat. Mahalagang tandaan na madalas na napagkakamalan ng mga tao ang pangangati ng mga kamay at paa bilang isang problema sa balat. Diabetes o mahinang sirkulasyon ng dugo. Maraming tao ang hinahayaan na lamang ito dahil sila ay matanda na. Gayunpaman, kung ang mga dulo lamang ng daliri ng kamay at paa ang makati, kailangan mong mag-ingat sa mga abnormal na peripheral nerve o systemic na sakit. Kung ikaw ay higit sa 60 at nakakaranas ng pangangati ng higit sa 3 linggo, kailangan mong magpasailalim sa isang kumpletong check-up. Nakaramdam ka na ba ng kakaibang sensasyon sa iyong mga kamay at paa kamakailan? Self-diagnosis 5 hakbang. Ngayon, sasabihin ko sa inyo kung paano mag-diagnose sa sarili gamit ang 5 hakbang.
Matutuklasan ninyo ito ng maaga kung maaalala ninyo ang 5 hakbang na ito, linggong pagsusuri. Kung ang pangangati ay tumatagal ng higit sa 3 linggo, hindi ito isang simpleng issue. Ang mga normal na problema sa balat o alergi ay karaniwang gumagaling sa loob ng 1 o 2 linggo. Markahan ang kalendaryo upang suriin kung lumampas ito sa 3 linggo. Kailangan mong pumunta sa ospital. Pagsusuri sa epekto ng lotion, gumamit ng moisturizing lotion o cream para sakati sa loob ng 1 linggo, 2 o 3 beses sa isang araw. Dapat guminhawa ang pangangati kung ito ay problema lamang sa balat. Ngunit kung hindi ito gumana o kung lumala pa, kailangan mong maghinala ng mga panloob na issue. Kung hindi gumagana ang mga panlabas na paggamot, hindi ito problema sa balat. Suriin ang mga karagdagang sintomas. Ang pangangati ay hindi madalas na nag-iisa. Kung bumaba ang iyong timbang ng 3 hanggang 5 kilo sa isang buwan, o kung mas pagod ka, o kung meron kang patuloy na lagnat, kailangan mong magpasuri para sa mga panloob na problema. Kailangan mong magpasuri ng mas maaga kung meron ka ng mga nabanggit na sintomas kasama ng pangangati. Pagsusuri sa pattern ng pangangati. Mahalagang itala kung kailan lumalala ang pangangati. Ang pangangating dulot ng cancer ay lumalala sa gabi at mas maayos sa araw. Bantayan din ang isang particular na lugar na patuloy na nangangati. Kailangan mong mag-ingat kung ang parehong lugar ay Makati at hindi nag-iiba-iba sa iba't ibang lugar. Suriin ang kasaysayan ng pamilya kung ang iyong mga magulang o kapatid ay may cancer. Meron kang 2 hanggang 3 beses na mas mataas na pagkakataong magkaroon ng cancer. Kailangan mong maging mas maingat lalo na kung ito ay parehong uri ng cancer. Huwag palampasin ang maliliit na senyales. Kung may kasaysayan sa pamilya, magpasuri ng madalas. Kumpirmahin ang mga hakbang sa itaas isa-isa. Buod at payo, salamat sa pakikinig sa mahabang kwento. Ngayon, buuin natin ng mabilis ang lahat at suriin. Una, kumpirmahin ang 6 na mapanganib na lugar para sa pangangati. Kung ang ibabang bahagi ng binti ay Makati, kailangan mong magpasuri para sa lymphoma. Lalo na kung lumalala ito sa gabi at hindi nakakatulong ang mga cream. Kung may isang punto sa gitna ng iyong likod na Makati, maaring ito ay maagang yugto ng cancer sa lapay pancreatic cancer. Kung ito ay may kasamang mahinang panunaw, kailangan mong magpasuri. Kung ang anit o likod ng mga tainga ay Makati, maaring ito ay senyales ng leukemia. Kung hindi gumagana ang pagpapalit ng shampoo at kung lumalala ito sa gabi, kailangan mong magpa-blood test. Kung Makati ang dibdib, maaring ito ay inflammatory breast cancer o cancer sa suso ng lalaki. Totoo rin ito para sa mga lalaki. Kung patuloy na nangangati ang butas ng puwit o ari, kailangan mong magpasuri para sa cancer sa butas ng puwit, anal cancer o cancer sa puki-vulvar cancer. Huwag mahiya at ipagpaliban ang pagpapasuri. Magpatingin agad sa doktor. Kung ang mga palad at talampakan lamang ang Makati, maaaring ito ay internal na cancer. Kung ito ay may kasamang iba pang mga sintomas, kailangan mong mag-ingat. At ulitin ang mga hakbang sa self-diagnosis. Tandaan ang 3 linggong pagsusuri. Ang pangangati ay higit pa sa isang simpleng issue kung ito ay tumatagal ng higit sa 3 linggo. Ginawa mo ba ang pagsusuri sa cream maghinala ng mga panloob na issue kung hindi gumagana ang cream pagkatapos ng 1 linggo? Siguraduhing suriin din ang mga karagdagang sintomas. Ang pagkapagod, lagnat, at kawalan ng gana ay may malaking kaugnayan
sa mga systemic na sakit. Ang pattern ay mahalaga rin. Maaring ito ay isang pangangating dulot ng cancer kung lumalala ito sa gabi at kung ito ay nasa iisang lugar lamang. At panghuli, suriin ang kasaysayan ng pamilya. Huwag palampasin ang maliliit na senyales. Kung may kasaysayan ka ng cancer sa pamilya, magpasuri ng madalas. Hindi lahat ng pangangati ay cancer, ngunit lahat ng cancer ay nagsisimula sa maliliit na senyales. Huwag basta-basta isantabi ang mga bagay dahil sa katandaan at pakinggan ang mga senyales mula sa iyong katawan. Ako ay 80 taong gulang at tumitingin pa rin ng mga pasyente dahil alam kong ang maliliit na senyales ay nakapagliligtas ng buhay. Mahigit 50 taon na akong tumitingin ng mga pasyente. At ang pinakamalaking natutunan ko ay karamihan sa mga cancer ay magagamot kung maagang matutuklasan. Narito ang isang bagay na maaari mong gawin ngayon. Suriin ang iyong katawan ngayong gabi bago matulog. Suriin kung saan makati, kailan ito lumalala, at gaano na ito katagal. Markahan ang kalendaryo at itala ang timeline ng maayos. Kung tumutugma ang alinman sa mga sintomas na nabanggit ko, huwag mahiya at magpatingin sa doktor. At tiyaking ilarawan ng wasto kung kailan nagsimula ang mga sintomas, ang pattern, at anumang karagdagang sintomas. Ang iyong kalusugan ang pinakamahalaga. Ang pera at katanyagan ay hindi kasing halaga ng iyong kalusugan. Gawin nating unang hakbang ang video na ito tungo sa pagpapanatiling ligtas ng iyong buhay. Inaasahan kong maibahagi sa susunod na video ang mga babala sa likod ng pinakakaraniwang sintomas ng pagtanda. Maraming bagay na dapat ingatan sa mga sintomas tulad ng sakit sa kasukasuan, mahinang panunaw, at sakit ng ulo. Kung nais mong ibahagi ang mahalagang impormasyong nabanggit ko ngayon, mangyaring i-like, i-subscribe, at i-on ang notification bell. Sa ganoong paraan, makakakuha ka ng mas maraming impormasyon ng mas mabilis. At mangyaring ibahagi ang video na ito sa iyong mga mahal sa buhay. Sana'y manatiling malusog ang lahat. Kung magsisimula ka ngayon, anong uri ng buhay ang iyong mamumuhay sa susunod na taon? Ito ay magiging isang mas malusog at masiglang buhay.